Kamusta mga tol? So ito, nagbabalik na naman syempre ang inyong tigasin ng Cavite. At pag-uusapan natin ngayon itong nangyayaring mga balita dyan sa Pilipinas tungkol sa impeachment ni VP Sara at yung mga senador na nagkakagulo, no? Pero itong video na to hindi para makisawsaw lang o magbigay ng chismis, kundi para makapagbigay din ng aking suggestion bilang isang simpleng mamamayan na may pagmamahal para sa bayan, para sa ating mahal na Pilipinas. At sa nakikita ko, no, yung pinupukol nilang sentro ng basehan para sa impeachment ni VP Sara is yung confidential funds na tinatawag. So sa mga hindi dyan maalam sa mga batas, no, ang confidential funds, yan yung pondo ng isang politiko. Alam ko ito, binibigay ito kahit sa mga mayors. Pero yung mga mababang politiko, mga kagawad, parang wala silang ganito, no? Pero yung mga mayors sa mga municipality, city, yan, meron silang hawak na ganyan. Ang confidential funds, ito yung parang pondo na pwede mong gastusin para labanan yung mga acts of terrorism, yung mga enemies of the state, yung mga terorista, yung mga kumakalaban sa gobyerno, yung nag-aasik ng lagim. Ganon. So, yun ang pondo para dun. So, mga tol, merong mga politiko talagang ginagamit to para sa korupsyon, no? Pero meron ding mga politiko na ginagamit talaga para sa katotohanan na talagang ginagamit nila against sa mga terorista at saka sa mga anti-drugs, ganyan. May mga ganun talaga mga politiko. Pero sa Pilipinas kasi nakagawian na dyan ng mga politikong mga yan na talagang lantaran ng korupsyon. Yung parang kahit na mangurakot sila, mag-kickback sila, yung parang walang papansin sa kanila kahit yung taong bayan sasabihin, ganyan na talaga yan. Wala na tayong magagawa dyan. So, ang lalakas ng loob ng mga pulpulitikong mga to, mga tol, no? So, ang suggestion ko lang dyan, diretsuhin ko na, dapat alisin na yung confidential funds na yan. Hindi solusyon yung i-impeach si VP Sara kasi kahit i-impeach nyo si VP Sara at lahat ng mga PDP laban dyan, kung yun ang pinag-iinitan nyo, kahit impeach nyo yan, kahit presidente, kahit na senador, congressman, walang magbabago. Ganun pa rin ang estado ng ating bansa na lugmok at bulok. Bulok na bulok ang Pilipinas na pag-uusapan kahit sa ibang bansa, kahit dito na kawawa. Minamaliit tayo, minamaliit ang ating race, minamaliit ang nationality natin. Makita pa lang yung passport natin, pinandidirian na, ang baba ng tingin, napakababa mga tol. Parang tingin sa lahat ng mga Pinoy, mga chimay. Sorry to say, no, pero kasi kasalanan to, hindi na mga domestic worker, wala silang kasalanan, mga marangal ng hanap buhay ng mga yan, pero kasalanan to ng mga politikong nagnanakaw na lumalabas sa news, nababasa all over the internet, all over the world. So kaya ganyan ang image natin sa pandaigdigang usapin, no? Kaya ang dapat dyan, alisin na nga itong confidential funds. Kasi kukumpara ko na naman sa paboritong bansa ko na Singapore. Kukumpara ko sa Singapore, nag-research ako na wala silang, yung mga politiko dun, yung mga presidente, hindi nila inawakan ang confidential funds ng direkta. Hindi tulad sa atin na ang senador o vice president o mayors, meron silang direct access. Pwede nilang kalikutin kumbaga yung confidential funds anytime. So talagang pwedeng magkaroon ng corruption 24/7. Pero sa Singapore, mabalik, ang confidential funds doon meron din. Siyempre meron silang panlaban sa mga acts of terrorism na ganyan. Pero meron silang isang ahensya na yun ang nagbibigay ng go signal kapag may nag-request na isang politiko. So, dapat ganun ang gagawin natin. Meron silang i-assign na isang agency ng gobyerno na para lang dun sa confidential funds na yun. Kung meron silang gustong i-request na pondo, mga politiko, dapat dadaan muna yan sa proposal at tapos aaprubahan yan ng ilang mga tao, hindi lang ng iisa. Pagmimitingan muna. Kasi milyon-milyon ang pinag-usapan dyan or even billions. Kaya tinan nyo yung salitang confidential funds, confidential nga yan from the word itself. Kasi yung mga informante, hindi naman magbibigay ng totoong pangalan. Tulad ko, meron ako susumbong na gantong drug lord.
Pag lumabas yan, naimbestigahan at nandun ang totoong pangalan ko, nag-leak yan, patay na ako at pati pamilya ko damay dahil sa pagsusumbong ko. Magkano lang naman ang kikitain kong tip dyan, mababa lang, kapalit ng buhay ko tsaka ng pamilya ko. So, wala nang susuporta dyan sa mga ganyang anti-terrorism o anti-drugs pagka ganyan. 'Di ba? Na gusto nila totohanan talaga. Pero ang solusyon nga dyan, hindi dapat hawakan ng politiko, dapat baguhin ng sistema natin. Talagang dapat maggawa ng bagong ahensya na yun ang magre-regulate sa mga politikong magre-request ng confidential funds. Pag hindi natin ginawa yan, wala mangyayari. Magpipiesta lang ang mga politiko talaga, nakaupo silang ganyan, yung confidential funds, yan talaga ginagawa ng karamihan, ginagawa nilang source of corruption yan. Diyan sila kumikickback, diyan nila kinukurakot ang milyon-milyon. So wala, magiging bangkarote lang ang Pilipinas natin yan in a matter of years. In our lifetime, hindi natin makikita nga angat ang bansa natin na humahabol man lang sa Singapore. Wala. 50 years, parehas lang. 100 years, parehas pa rin. Wala na tayo nun sigurado dito sa mundong to. If we want to see Philippines succeeding and prospering, as citizens, we should speak up and makialam tayo. Kailangan yung mga ganitong isinusulong ko, kailangan din isulong nyo rin. Siyempre, hindi lang naman pwedeng laban to ng iisang tao. Kailangan tulong-tulong tayo. Di ba nga bayanihan spirit ang Filipino? So, dapat ganyan tayo guys, tulungan. Wag nang banggaan sa politika, kulay red, kulay green. Wag na tayong magasaya ng oras, no. Hindi na to tungkol kay Duterte o Marcos, kundi tungkol na to sa ating pagtutulungan para sa isang common goal natin na umangat naman ang bansa natin at ang antas ng pamumuhay natin at ng mga pamilya natin. 'Di ba? Ako kahit wala ako sa Pilipinas, ilang beses ko sinasabi, nandun ang pamilya ko. Kayo nandyan ang mga anak nyo, lalaki sila. Gusto nyo ba lumaki sila sa paligid na may korupsyon? Nasasabihin na lang nila sa mga anak at apo din nila na wala anak ganito, normal na talaga ang sistema natin dito sa Pilipinas. Wala tayong magagawa dyan. At sila rin, ano sa tingin nyo ang magiging pananaw nila? Na normal lang pala ang maging corrupt at normal lang pala ang magkaroon ng droga sa paligid na tinotolerate lang ng mga public officials. Katiwalian, 'di ba? So, I'm sure na gusto niyo ng magandang kinabukasan para sa mga anak niyo. Hindi lang solusyon ng pangingibang bansa. You know, there's no other place like home, kasabihan natin, 'di ba? Kaya alam niyo, dapat gawan natin 'to ng paraan. It's never too late. Ngayon na tayo magsimula, hindi bukas o sa makalawa. Ako kahit simpleng mamamayan ako, ito ginagamit ko ang aking platform to speak up. And kung ano ang may tutulong ko, kahit wala akong mapapala dito, hindi ako kumikita sa ginagawa kong to. It's very time consuming din. May mga inaasikaso ko pero I still manage to do videos like this at mag-edit at mag-upload para may maiambag ako each and every time para sa aking bayan, no? So guys, ganun din kayo dapat. At bilang mga Katoliko, lahat tayo Kristiyano, whether Protestanteng Kristiyano o Katoliko, Roman Catholic, lahat tayo ay may pananagutan para sa kapwa natin. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Meron tayong kantang ganyan, napakasikat, di ba? Hindi naman natin kailangan iisipin yung sarili lang natin o yung mga pamilya lang natin. Pag sinabi nating pamilya natin, tayo din yun eh. Walang pinagkaiba yun guys. Salita lang ang pinagkaiba. Pero as Christians, no, we have to be concerned for the lives of different people. Other people na hindi natin kakilala. Strangers na namimit natin sa araw-araw. Sa opisina, sa paaralan. At mga nakakasalamuha natin dyan. Papasok ng trabaho sa MRT station. Lahat ng mga yan, pag may nakikita tayong mga dapat tulungan nyo yung mga yan. Kung merong hindi makapagsalita, dapat tayong magkaroon ng inisyatibo to speak up para sa kanila, no. Ito babanggitin ko lang ang ilang mga Bible verse, no, na nagsasalita patungkol diyan, no.
nakalagay ito sa Bible eh, hindi ito inimbento ko lamang, no. Ito ay galing sa Proverbs 31 verses 8 to 9. Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy. Pangalawa, may isa pa. Galing sa Isaiah chapter 1 verse 17. Learn to do right, seek justice, and defend the oppressed. Ayan So, kahit si Jesus noon talagang yan ang ginawa niya, no? Yung mga hindi nakapagsalita, siya talaga ang tagapaglaban. At tayo, mga Kristiyano, anak ng Panginoon, ganun din dapat ang ating gagawin. Hindi tayo kailangan maging takot kasi baka pag nagsalita tayo, baka patayin tayo o kawawa naman ang mga maiiwanang pamilya natin, ganun. Hindi tama yan, guys. God will provide for our families. Pero itong iisang buhay natin, we want our lives to be meaningful, no? Tulad nung nangyari sa Air India crash na yung mga taong namatay na hindi nila ini-expect. Ganyan din ang buhay, guys. Hindi natin alam. Alam niyo yung Final Destination na movie, no? Paglabas nyo pa lang ng bahay, pwede kayo mabunggo ng bus, jeep, kotse, may sumaksak sa inyo, hold upin kayo sa isang pag-uwi nyo pagkagabi. Hindi nyo masabi. Tapos, wala kayong naging ambag para sa lipunan o para sa kapwa nyo. Diba? Ang sama naman nun pag nakita nyo na ang ating creator, no? It's never too late to do good deeds for other people at maging nationalist naman kayo, patriot. Hindi naman yan unusual o weirdo, no, na maging makabayan. Yan nga ang dapat Kaya lang, ewan ko kung bakit ginigive up na yung pag-asa ng ibang mga tao, no? Pag-asa na umangat ang Pilipinas kasabay ng Singapore. Wala talaga mangyayari kasi pagka ganyan ang mindset Kailangan optimistic lang lagi. At meron tayong aksyon. Kikilos tayo, no? Lalo sa mga kabataan, Gen Z, millennials, napaka-powerful ng ating mga boses. Social media platforms, pag nagsasalita kayo sa mga schools, sa harap ng mga maraming estudyante sa entablado, napaka-makapangyarihan ng ating impluwensya, no? Hindi dapat maliitin. So, yan lang guys. Sana may naibigay akong mensahe para sa inyo sa ating video ngayon. Maraming salamat ulit sa inyo.